So, meron po siyang standby. So, ipunitin natin yung kanyang standby, no? Yung kanyang power button. Ayun. So, check natin yung B+, kung ilan na yung supply ng B+ natin. So, tingnan nyo, yung B+ natin is nasa mga 117 volts po siya. So, tingnan natin. Ayun, nagka-display na po yung CRT TV natin. So ayan, magandang araw po sa inyo lahat mga paps, no? And welcome back sa ating channel. So ito, meron po tayong ginagawa dito, isang CRT TV, no? Bali, hindi ko na sana to gawan ng video kasi alam nyo naman na medyo, ano na po to? Mga konti na po yung nagkakaroon or meron pang mga CRT TV na mga customer natin, no? Pero meron pa ilan-ilan na meron pa rin. So ito, gawan ko to ng video dahil yung experience natin, ito bagong experience natin to. Bago na discover, no? Tapos bago para sa atin. Yung problema nito is meron naman siyang standby tapos hindi po siya gumagana. So nung ma-check natin is mataas yung B+ niya. Yung tawag doon is high B+. Umaabot yung kanyang B+ hanggang 168 to 175. Bali yung normal B+ pala ng unit natin is nasa mga 115 to 120 hanggang 125, pwede pa yun. Pero pag lumampas na ng 150 to 75, hindi na po yan normal. Meron po siyang problema, no? So, mga ganong problema, marami na tayong mga experience na kung mataas yung B+, kadalasan yung nasisira is dito sa may, sabihin ko yung experience natin na itong resistor na to, ayun, no, connected siya sa may B+ natin. So, kung i-check mo, may na-experience ako nito isa, ito yung problema, yung resistor nag-change value po siya. So, hindi ko na matandaan yung value nito. Basta nasa mga hindi ako nagkakamali, nasa mga 120. Tapos sa experience pa natin, yung kanyang 431 nakakaproblema kaya mataas yung B+ or minsan naman mababa yung B+. At saka optocoupler at yung kapasitor na ito, asan na yun? Hindi ko na makita. Yung kapasitor na ito, ayan. Anong number ng kapasitor natin? Hindi ko na mabasa. Hindi nabasa yung kanyang numero, no? Yan yung kapasitor na to. Bali yung value ng kapasitor natin is 100 UF over 35 volts. Minsan, wala na tong laman, open na po siya. Nakaka-problema, tataas yung B+. At isa pang experience natin, yung 4.7 UF dito. Yung 47 UF over 50 volts sa katabi ng ating regulator ito. Ito, kapag may problema to or wala nang laman, minsan mababa yung B+, minsan tataas yung B+. Yun yung kanyang resulta, no? Tapos, yung isa pang experience natin, kakaroon ng change value yung mga bias niya dito. Tulad nito, ito yung inakala natin na ito yung dahilan kung bakit mataas yung B+ niya. So, hindi pala. So, ito nasa mga 10K. 10K yung reading nito. Bali yung original niya, naging 16K po siya. So, wait. Naging 16K po siya. Kaya, change value na po yung resistor natin. So, check natin to. Ayan. Tingnan nyo. Yun, ako. Ayan, no? Wait. Nako, ang hirap pag isang kamay, pambihira ka. Nako, sliding pa. Wait. Yun, no? 16K na po siya. Ayan, 16K. So, yung original niya, kasi yung number niya is ano siya, brown, black, tapos orange. So, 10K yan. Pero naging 16K na po siya. So, ito, check natin yung pinalit natin ito. Wait. Bali 10K po yung ni-read natin, pinalit natin, pero yung reading niya 7, naging 7K na kasi naka-connecta na yan, nakahinang na yan sa kanyang linya. Pero kapag naka-hang to, nasa mga 10K yan. Ayan. So, black, brown, black, and orange. So, 10K. So, pinakadahilan talaga ng problema natin is yung
diode na to. Ito yung nasira. Bali na troubleshoot to natin to, tapos binalikan ko lang kasi first time ko to na experience eh. Ayan oh. Ito yung diode, yung number diode na to is IN4004. Yan, kita nyo ba? IN4004. Kung babaybayin or tutukan natin yung, susundan natin yung kanyang linya, ayan o. Mula dito, sa may filter, ayan o, sa may filter natin, ito, kukonekta to sa may, ayan o, sa may bias dito. Pasok sa may bias natin. Papuntang transistor na si 815 tapos up to then yung 431 natin. So kung babaybayin natin to, eto, dadaan siya ng diode, tapos yung positive side ng diode, kung susundan natin to, ayan, papasok yan dito sa may HDT transformer natin dito. Ayan, papasok yan dito. Ito yung magsusupply sa may HDT transistor natin para mag-oscillate yung ating flyback. Ayan. So, ngayon, normal na to. Check natin ha. Ayan. Naka-ground. Ground natin yung T-spread natin. Wait. Ayan. So, naka-standby po siya. Naka-standby siya. Ayan ha. So, yung voltahe ng ating B+ kung naka-standby siya, nasa mga 119 volts, no? So, di pa natin siya napapower on. Tingnan natin kung ilang voltahe yung papasok sa may diode na to. Kasi kung yung diode na to ay chinik natin, minsan, meron siyang reading. Normal yung reading niya. Tapos, pag napasukan siya ng voltahe, mag-o-open na po siya. Wala na po siyang reading, kundi open lang po siya, no? So, ito, tingnan natin, meron siyang 8 volts. Ayan, 8 volts. Tapos, yung dulo niya, meron din siyang 8 volts. Kapag nag-oscillate na yung unit natin, magiging 14 volts to 15 volts na po yan na magsusupply sa may HDT transformer natin dito. So, papower on ko lang. Ayan, power on natin. So, tingnan natin kung anong supply ng diode na to. So, naging 14 volts siya. Ayan. At, papasok yan dito sa may HDT transformer natin. HDT transformer. Ayan o, 14 volts. Pero yung dito, galing sa may capacitor natin, 10 volts lang po siya. Ayan. So, ito yung dahilan kung bakit mataas yung B+, kasi parang putol yung kanyang oscillation eh. Ayan o. So, gumana na po yung unit natin. Ayan. Gumana po siya. So, ang gagawin natin ngayon, ibabalik natin yung diode na to, yung sira, para makita nyo talaga yung problema. Yung dahilan ng yung mataas yung kanyang B+. So, ibabalik ko lang saglit. So, ito, continue tayo, no? Ito na po yung pinalit natin. Then, ito na po yung original na ibalik na natin, no? Ayan, ito po yung original. So, tandaan nyo yan, ha? So, saksak ko muna. Ayan. Saksak ko. So, meron po siyang standby again. Standby. So, tingnan natin yung dulo ng yung galing sa may kapasitor na diode. So, meron siyang tayo 8 volts siya. So, tingnan nyo yung dulo niya. Tingnan nyo yung dulo. Ayan. Minsan meron yan, pero kapag nag-uusulit na po yung unit natin, minsan gagana siya, minsan hindi naman. Minsan hanggang standby lang. So, tingnan nyo. Ngayon, napainit natin siya, meron siyang nilabas na 8 volts. So, pipindutin natin na kung hindi ba tataas yung yung B+ natin. So, nakatutok tayo sa B+. Tingnan nyo yung B+ natin na yun, no? Tumaas po siya. Tingnan nyo. Yung kanina, yung napalitan natin ng diode, nasa 118 yung kanyang B+. So, tingnan nyo ngayon, nasa 160 na po siya. Ayan, no? 160 volts. So, hindi pa yan normal. Hindi pa yan normal, no? Kaya hindi nag-oscillate yung unit natin kasi yung diode dito, tingnan nyo. Tingnan natin. Kanina, meron tong 8 volts. So, sukatan natin ngayon kung meron. So, tingnan nyo. Nawala yung kanyang 8 volts na dapat sana maging 14 volts para magsusupply sa mga HDT transformer natin. So, ngayon, 0.3 na po siya. 0.3. So, tingnan natin yung kanyang pinanggalingan, yung galing sa may capacitor, yung kabilang side, negative side ng kanyang diode. So, meron siyang 9 volts. Pero pagdating na dito, ayan, pagdating dito, 0 na po yan. Yan, no? At hindi na po yan gagana yung unit natin. No? Tsaka yung B+, mataas po yung B+ natin.
Tingnan nyo. Yun o, 160 pa rin siya. Ayan o. So, kita nyo na. Inalik natin yung diode. Na yung problema na diode, no? So, tingnan nyo naman kung kanina, nung naka-standby pa siya, meron po siyang lalabas na 8 volts dun sa kanyang positive side. Pero nung na-power on natin, bigla na po siyang nawala. So, mga pangalawang experience na natin to, no? Kasi dati, meron ako na-experience nito, hindi ko lang nagawa ng video. So, ngayon, ginawa ko na lang ng video, no? Kasi nanood ako ng mga tutorials sa mga kaibigan natin is, ano yung mga sira is ano lang, yung resistor, capacitor, test value na resistor, saka itong capacitor na to, capacitor sa may katabi ng regulator, and dito sa may bias. So, wala ko nakita na ganitong problema. So, na-encounter ko to kanina, kaya ginawan ko na lang video para baka sakaling magamit, no? Dun sa mga kaibigan natin na makatagpo ng ganitong problema. So, kabalaman nyo kapag ito yung problema, kasi yung 1.8, ito kasi yung magpapa-oscillate ng magsusupply sa may SDT transformer natin. Kapag hindi lalabas yung yung 200 volts, so alam na natin na walang oscillation doon sa kanyang HDT. So ito yung supply niya para sa kanyang HDT para mag-oscillate yung flyback natin. So yun yung nakuha nating idea, no? So ulitin nga natin para tutok natin ulit. So dulo, meron siyang 8 volts. Tapos dito sa may positive side, wala na po siya. Meron na. Ayun o. Meron na. Kasi pa-power on ko yan. Pulitin mo yung power button nyo, eh. Pindot. Nanay, power button kanina. So, pipindutin ninyo tech yung power button. Tingnan natin. Sige ba? Ayun o. Nung napa-power on natin, ayun o. Naging 0 na po yung kanyang voltahe. So, nag-open na po yung resistor natin. Diode pala. Yung diode na to, kapag nalagyan, pasukan siya ng voltahe, mag-o-open siya. So, hindi po to common na problema, no? Rare issue po to. So, sanay, magamit to ng mga kapwa technician natin kung maka-encounter sila ng ganito. Ayan. So, gagawin natin is babalik ko na lang yung, hindi pa rin gumana yung unit natin, no? Kasi yung B plus niya is mataas. Ayan, no? 160 volts yung B plus natin. Ayan, so ibabalik ko lang muna yung pinalit natin na diode. Ayan. Tapos final testing na tayo, no? Saglit lang. So, continue po tayo, no? Ayan, no? Balik natin yung diode na ipapalit natin, no? So, saksak ko. Ayan. Tapos, nagkaroon siya ng standby. Ayan, no? So, tignan natin yung dulo. Meron siyang 8 volts. Magpo 14 volts yan kapag nagpa-power on natin. Ayan. So, pindutin ko lang. Ayun. So, tutok natin kung ilang voltahe na yung nilabas ng diode natin. Ayun, di ba? Naging 14 volts na siya. Tapos yung B plus natin, nag-normal na po siya hanggang 117 volts. At saka gumana na rin yung unit natin. Yun. So, sana'y may nakuha kayo ideas ting ginawa ng mga katek, no? Maraming salamat pala sa mga nanood. Hanggang sa muli, mega big as always. See you in our next video. Bye-bye.